Sabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman ho ganun ng trabaho ng gobyerno eh. Kung maibibigay mo na ngayon, ibigay mo. Ito. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ito. Oh, ito. So, ayoko pong bumababa. Nadidepress ako pag naiisip ko kayo. Kaya ayoko bumaba dito. Dahil malamang mag-iyakan lang tayo para-parehas. Ha? Kaya ngayon may lakas ng loob po akong humarap sa inyo. Dahil ang magiging kasama, kasangga, kaibigan po natin na kailangan po natin na may counterpart ako sa Kongreso ay ang isang Pami Zamora. Yan. Kilala niyo yan. Yang Pami Zamora na yan. Oh, alam niyo yan, di ba? Madaldal din yan. Bumanat din sa mga Duterte yan. Diba? Isa yan sa mga bata ni Tamba. Tingnan ninyo, ha? Tingnan ninyo. Panoorin lang ninyo. At syempre, in-endorse siya. Walang iba ng senador ng alyansa na si Abby Binay. Isa pa to. Wala rin tong... alam mo, sabi niya dito sa speech niya, para lang daw tatakbo siya sa Senado para daw mas malakas daw pagdating sa issue tungkol sa Makati Taguig na labanan. Anong klaseng dahilan niya para tumakbo kang senador? Para lang sa issue ng Taguig at Makati? Kaya ka tumakbong senador? Para sabi pa nga niya dyan, para hindi lang sila. Ibig sabihin yung mga Cayetano, di ba? Hindi naman. Si Alan Peter Cayetano, hindi naman tumakbo sa Senado para sa Taguig lang. Kasi may mayor, yung asawa niya ang mayor doon. So, yun ang para sa kanya. Ito ang para sa akin, Senado. Di ba? Hindi dahil tumakbo ko para proteksyonan ko ang kapakanan ng Makati o ng Taguig kay Cayetano, di ba? Ito si Abby Binay, tumakbo diyan para gusto lang niyang proteksyonan yung kanyang Makati, anak ng weteng. Yan ang tinatawag na basta lang makatakbo talaga. Tapos ito, tingnan ninyo kung gaano nila sa tingin ko ay nilalapastangan yung eleksyon natin. Okay ba? Okay? Ha? Si Pami Zamora po ay aking kinakapatid. Proud pa siya. Ha? Sabi ko, Pami, Abi. Oh, di nyo naisip yun, ha? Oh. Para pag dumadaan yung iba dito, sasabihin nyo, Pami, Abi. Para masala na ba bad trip? Maano naman lang ako. Kasi sa dami ng luha naiyak ko, sa sobrang dami ng sama ng loob na inagbigay nila sa ating lahat, maasar man lang sila kahit slight. Kita niyo yung mga purpose niya pagtakbo para maasar lang sila ng slight. Ang sinasabi niya dito yung kasi nagsasalita siya dito sa mga embo-embo ng Taguig na ngayon eh. So nangampanya siya dyan para talaga, alam mo yun, hindi para pagsilbihan ng tao. Kundi asarin ng mga Cayetano para masabing meron pang nasa kapangyarihan na iba. Grabing ugali nito ni Abby Binay ewan ko, Aling Claire eh. Totoo. Hindi, totoo, di ba? Yung palingkihan ng ugali. Konti lang, di ba? So, mamaya po. Gulo-gulo ng pamilya nito eh. Yung asawa niya, tumatakbong mayor. Tapos yung kapatid niya, tumatakbo ring mayor. Tapos dati nag-away sila nung kapatid niya. Ang gulo ng mga pamilya ng mga Binay, sa totoo lang walang biro. Magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera dahil marami siyang pondo. Nadulas. Papakitaan niya kayo ng pera dahil marami siyang pondo. Kasi nga, sumipsip siya kay Tamba at binanatan si BP Sara. Comelec, ano to? Tutunganga na lang tayo? Sinitan niyo yung cookie ni Mocha dahil akala ninyo bastos?
O may mga nagrereklamo. Ano mas bastos? Yung cookie ni Mocha? O dinadaan sa pera ang pangangampanya? Ano ang mas bastos? Ang korupsyon? O yung cookie ni Mocha? Sa cookie ni Mocha, walang perang ginamit ng gobyerno. Dito, ayan lantaran sinasabi. Maraming pondo, maraming pera. Bakit? Ano to? Sasabihin nyo, palusot nyo? Hindi, kasi mayaman talaga yan. Hindi. Alam natin na bumanat ito sa mga Duterte, itong si Pami. Bakit hindi nyo imbestigahan? Hindi ko sinasabing korupto si Pami, ha? Hindi ko sinasabing korap si Abby Binay. Pero the mere fact, ayan, sinasabi na nila pera ang laban, parang perang panlalaban nila. Hindi pa po ba unethical ito? O immoral? Baka nga, illegal pa. Di ba? Iyak ko sa sobrang dami ng sama ng loob na inabigay nila sa ating lahat. Maasar man lang sila kahit slight. Kahit slight lang. Konti lang, di ba? So mamaya po, magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera dahil marami siyang pondo. Yari ka pa. Sana all talaga. Takbo na lang akong congressman para maraming pondo. Limpak-limpak ang pera. Ubus na pera ko dito. Di ba? Mantakin mo, pera-pera na lang talaga labanan ng eleksyon ngayon, ano? Ako po ay nagmamadali na dahil may kampanya din po ako sa Makati, no? So, Kita nyo, mga kababayan? Tama ba ho ito? Comelec? Hindi, ako, nagtatanong lang ako sa inyo, ha? Tama pa ho ba yung ganitong klaseng pangangampanya? Kasi, sorry si Mocha sumunod sa inyo. Dahil sabi nyo yan, di ba? Masunurin si Mocha. Hindi pasaway na bata yun eh. Kinall out yung si Mocha. Pero ano ba ang mas nakakababa ng moral ng tao o sabihin na natin yung mas nakakasira ng kaugalian ng mga Pilipino? Yung cookie ni Mocha? Hindi, alam mo, may mga nakikita nga akong comment. Hindi nga namin inisip na bastos yung cookie ni Mocha noong una until pinoint out ng ilan na bastos daw yun. Kasi nga again, depende yan sa utak mo. Kasi yung cookie ni Mocha, it is really her business before. Pangalan ng kanyang negosyo yun, cookie ni Mocha. And there are a lot of proof na talagang business niya po yun. Yun ang pangalan ng business niya. And that business has an advocacy. Meaning, may dahilan yung kanyang negosyong yun para po makatulong sa may cancer patient. And we were part. Even if you ask St. Luke's Breast Cancer Awareness, kami po'y aktibo nun. Mocha Girls, pangunguna ni Mocha. Si Mocha kasi sumasayaw. Siya pang leader nun ng Mocha Girls. Aktibo ho kami in helping awareness sa mga kababayan natin pagdating sa breast cancer. Dahil nga po, mismong yung nagbe-bake ng kanyang cookies ay may sakit na breast cancer, tinulungan niya yun, yung kita, ibinibigay niya doon, tinutulong niya doon. Kasi nga po, ang nanay niya ay may breast cancer. Diba ho? So anong ibig sabihin? Walang masama doon. Ewan ko kung saan nyo nakita yung masama. Ang masakit pa nga dito, ito ang tunay na masama. Mantakin mo, bilhin ng tao sa pamamagitan ng pagsabi na, antayin nyo si Pami, madaming pera yan, daming pondo yan, tas sabay tawa. Bakit hindi sinitan ng Comelec itong si Abby Binay? Kasi nasa alyansa. Di ba? Yung totoo, Comelec, bakit di nyo sineta to? Eto, lantaran, no? Sinasabi nyo, may pondo, tas tabay tawa, Kasi,
Matik na yan. Naabutan siguro yan ni Tamba. Hindi nyo kayang sitahin kasi bata ni Tamba yan? At si Abby Binay, parte ng alyansa? O hindi kayo patas? Hindi kayo dapat ganyan. Maging patas tayo, Comelec. Hindi ganyan. Kaya tuloy naki-question kayo eh. Oo, walang tiwala sa inyong taong bayan. Ang problema. Yan talaga ang pinaka-problema ngayon. O, ito nangyayari ngayon. Yung online voting, ang baba ng turnout. Tapos, yung turnout pa, ganyan. Di nakita nyo? Siguro, ewan ko I really hope hindi. Kasi ako, I'm part of helping some OFW na magkaroon ng awareness pagdating sa botohan. As a matter of fact, lagi ko nga sinasabi yan. Nonsense ang rally at sigaw natin kung hindi naman kayo boboto. Pero ngayon, paano magtitiwala ang mga OFW? Kung yung mismong parang ano yun yung parang proof na binoto nila, iba ang pangalan. Tapos ang palusot ninyo dahil kesyo para hindi maibenta yung boto. Oh, sige nga. Para hindi mabenta yung boto, kasi pagka lumabas daw yung mga binoto mo, baka picturean, tapos isend doon sa, o i-screenshot, isend doon sa nagbibigay ng pera. Oo nga, maaring na-achieve nyo yun. Pero, still, yung mga botante, hindi naman confident na talagang naboto nila ay at pumasok sa system ninyo ay yung kanilang binoto. Ano na nga po sila meron na nga silang duda dahil sa mga desisyon ninyo na ang pinupunan nyo lang yung mga hindi nasa administrasyon. Tapos yung mga desisyon ninyo na online, na palpak, hindi makaboto yung iba. Pag nakaboto naman, iba yung pangalan.